excited? Yes. Where are you going? La Union? Guide us po pauwi. Ay, guide us po sa biyahe. Sir? Grabe naman counterflow, sir. Kakadasal ko pa lang na sana walang accidents. Sabi may pa counterflow ng ganon. Tayo sa Swelyo, tapos lalabas tayo sa may Asini Road.
car na yung unang car ko, Volkswagen. Hindi ko nasasagad hanggang 5th gear yun kasi mabagal na nga. Tsaka parang yun lang talaga, doon lang talaga ako nag-practice ng paano mag-shifting, gumamit ng clutch. Kasi nga luma na siyang sasakyan, so wala pa siyang uphill assist. Talaga magre-rely ka lang talaga na oh my god, wag kang aatras pag yan, wag kang aatras, wag kang mamamatayan ng makina. So yun yung parang batayan mo kung tama ba yung timpla ng clutch at ng accelerator. Hindi ka mamamatayan ng makina. Or kapag paahon ka at nakahanging kang ganyan, hindi ka aatras. Oo. Mga manual nightmares. Pero buti na lang medyo umokay-okay na ang technology, ang innovation sa mga sasakyan. Yun, so from there, kaya lagi ako nasisigawan. So sa mga nakaka-relate sa akin dyan, mga nakaka-relate ng mga nasisigawan habang nagda-drive nung natututo pa. Mga lang yan, mga tatay-tatay, sila daddy lang ang nagtuturo. Pero kapag nag-driving school ka, ma'am, medyo soft girl na sila. Mga soft na sila. Ma'am, titimplahin mo po. Kaya medyo na sila. Gentle parenting na sila. So, syempre nagbayad ka, sigawan ka rin pala. Kay papa na lang ako. Kasi first and foremost, ako yung driver. So cargo ko yung buhay ko at ng mga nakasakay sa kotse na dinadrive ko. Diba? Parang sa captain of the ship or pilot of the airplane. Parang may sense of responsibility sila sa mga passengers nila. So kailangan kalma sila, ganun. Dati nung tinuturuan ako, sinisigawan ako lagi ni Papa. Kasi siguro frustration, medyo hirap siyang magturo. Parang normal ata sa mga magulang natin na gano'n na naninigaw. Kasi frustrated sila, hindi natin magets. Ayan, parang nagiging anger, nata-turn on si anger. Parang pag sinisigawan niya ako, noong una talagang iyak ako. Parang talaga ako, parang bakit mo ako sinisigawan? Bakit? Nakakatakot, nakaka-rattle. Ayun, yung rattle, spell mo nga. Nakaka-rattle yung ganon, yung bigla na lang maninigaw. Pero parang over time, parang every time na, although na-hurt pa rin ako kasi syempre parang pinapagalitan ako. Pero parang habang tumatagal na tinuturuan ako ng ganong paraan, parang napapansin ko na natututo akong hindi intindihin si Papa. Ini-ignore ko na lang si Papa. Pero mas nagfo-focus akong gawin kung ano ba dapat kong gawin behind the wheel. Ngayon, nung nag-driving school na lang ako kasi nga kahit i-ignorein ko si Papa na naninigaw siya, gano'n. Siguro nagpapanik din dahil buhay niya rin nakasalalay. Lagi siya nakaalalay sa handbrake. Ayun naman. Siguro parang nung una parang na-hurt ako. Tapos pangalawa, na-learn kong mag-focus. At na lang si Papa, background noise. Mga comment niya, background noise na lang for me. Pero syempre, di ba, kapag lagi ka nakakarinig ng noise, napupuno ka rin. So, para sabi ko, gusto ko na lang mag-driving school. O, di nag-driving school ako. Ayun, doon ko naman nalaman na pwede naman pala magturo na hindi naninigaw. Pwede naman pala yun. Tsaka parang hindi ata na ako nasigawan. Hindi na ata ako nasigawan sa driving school kasi marunong na kasi ako. So parang ang hinahanap ko na lang ata sa driving school is yung certification at yung assistance to get a student license.
Ang hindi ko ata natanggal is kapag medyo naka-hyper-focus ako sa pagmamaneho. Kunwari meron ako hinahanap na street, kakaliwa ako somewhere, tapos hindi ako familiar sa lugar, nagfo-focus ako doon sa daan. As much as possible, walang sounds. Pinapatay ko yung sounds or minumute ko yung sounds ko. Ganon din ba kayo? Ganon din ba kayo kapag nagmamaneho? Kapag meron kayong hinahanap, meron kayong pag nagfo-focus ka sa drive at may hinahanap ang daanan, hinihinaan niyo yung stereo. Minumute niyo yung sounds para mas focused. Ako kasi ganun. Sira ulo ka, sir. Alam nyo kapag sa akin lang bilang driver, no. Tsaka kung alam niyo naman ng kunwari, malapit na kayo sa lugar na pupuntahan nyo, tatabi na kayo, malapit na kayo tumabi, ganon. Or malapit na kayo mag-turn. Kunwari, may skinita kayong pupuntahan or street na kakaliwaan nyo or kakanan kayo, ganon. Huwag na kayong overtake. Pag alam niyo nang malapit na kayo, kasi syempre may momentum, mabilis, di ba? Katulad noon, ma-overtake pa, hindi niya maantay. O-overtakean mo pa ba to, tapos nakakakahanan? Pwede mo namang paunahin siya,
Pasensya ng konti, mabagal talaga siya. Nasaka ka na kumanan, darating ka pa rin naman. Oh, stress ako. Hindi ka pa maka-witness ng accidents. Lord, bayan niyo po kami sa biyahe. Sana kami maka-encounter ng accident. Hindi man sa akin, sa ibang tao po, sa surroundings at environment. Nakaka-stress maging defensive driver. Kahit anong pagiging defensive mo, kahit anong mindful mo. Diyos ko, kung meron naman sa paligid mo ang hindi mindful, atake lang ng atake. Nako, Diyos ko. Kaya naniniwala talaga ako na kapag hindi lahat ng tao dapat nagmamaneho. Minsan na iniisip ko, ako rin ba? Dapat ba hindi rin ako dapat nagmamaneho? Nagmamaneho ko kasi gusto ko. Kasi gusto ko magmaneho. Pero minsan naisip ko, dapat din ba akong nasa daan? Parang, alam mo yun? Kasi privilege talaga kasi magmaneho. Privilege talaga magkaroon ng lisensya. Minsan talaga nakaka-stress yung mga ano, yung biglang sisingit, biglang susulpot. Shucks, saan ka galing, girl? Ba't bigla kang sumulpot? So, dapat ano talaga yung mga reflexes talaga ng ano, reflexes talaga, muscle reflexes sa brakes. Ugh. Kaya minsan talaga kapag nagda-drive ano ako, nagda-drive vlog ako, nagda-driving vlog ako. Ngayon lang ako nagsalita. Or nakapagsalita naman na ako sa isang driving vlog ko. Nung papunta akong Super Junior MOA, papunta akong MOA. Hindi ko rin napigilan, nagsasalita din ako. Pero usually kapag mga ganitong drive lang, going to La Union, going to NLEX, going to Baguio, ganyan. Mga silent drive. Isa pang nakakaasar sa daan. Isa pang nakakainis sa daan. Ang hilig nila mag-overtake sa blind curve. Like, why do you do that? Why? Kasi ako, nasa stress ako kasi. Pwede kaming madamay, pwede kaming maabala, pwede kaming ma-hassle. Nata-traffic kami dahil sa pagmamadali mo. Paka-irresponsableng pamamaraan ng pagmamaneho sa daan. Sabihin na iba, baka natatae, di ba usually ganyan sinasabi nila kapag nagmamadali sa daan. Kahit naman ako natatae naman ako at gusto ko naman makauwi kagad, nagmamadali ako magmaneho. Natatae din ako, pero hindi naman ako parang singit-singit, overtake, kahit saan, lampake. To believe it, 'cause I don't believe in you anymore. What if a feeling makes a difference?
600 Ay, meters. Turn right. ba yan? Ah, yes! Turn right. Thank you, Jesus! Thank you, Jesus, for the La Union. Traffic! So, tayo po ay nasa Bawang Commercial Center. Today is October 31. So kapag mapapanood nyo to, baka end of November na or December na. Wala kasi akong editor. Tsaka hindi pa naman talaga nag-take off yung channel natin para magkaroon ako ng editor. So, yeah, sariling sikap muna at least, I'm learning. Nasa Baguio pa lang tayo, naiihi na ako. Andito na tayo sa La Union ng Tagal, naiihi pa rin. Oh my God! So parang ganito yung sinasabi ko, hindi ako natatay, naiihi ako, so nagmamadali ako in short. Pero hindi naman tayo overtake sa blind curve. My God. Isa pa to! Kinakanta niya ang paglunod. Oh my God. Turn up the volume for this. Don't pretend you're sorry. 200 meters. Right. Baby, I can help it. Keep it moving. 600 meters. Yeah! Turn left.
seem, don't left. Bilisan mo naman, sir. Ano ba naman yun? Naiihi na, oh. Ano naman pakialam na ako, naiihi ako. Turn right. Teka lang. $200. Your destination will be on the left. What? Huwag mo sabihin lahat ito papuntang SM? Oh no! So hello everybody, again, we reached our destination. So nandito na tayo sa SM La Union. SM La Union. Everybody, naiihi ako. Everybody, we found the SM La Union. We're here now. So thank you so much for watching our drive going to SM La Union.